So what's up mga ka-action? Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakampeng. So pakinggan lang po natin itong sinasabi ng isang kilalang DDS ho mga ka-action na naglabas ho ng sama ng loob dito kay Harry Roque. Aba, may tinatago pala siya ng sama ng loob dito kay Harry Roque. Oo. Para sa kanya at ang psycho ko sa kanyang sinasabi, parang si Maharlika lang lagi ang tama para kay Roque. O yun yung nakikita ko o nasasayko ko sa kanyang sinasabi at umabot nga sa punto dito na napamura pa po ito siya. At ito, based sa kanyang sinasabi pa rin, pinagtatanggol niya yung isang birthday celebrant. O yun yung nangyari na kaguluhan ng dahil sa humba. Ito po mga ka-action, mga kakamping. Panoorin po muna natin ito, ha? For example, pag sasabihin namin yung assistant mo, Harry Roque, ay kabit mo yan, lalaki din, what if? Di ka magagalit? Because you accuse you of something that you are not, you are not? What if sasabihin namin sa'yo na yung nag-i-inject sa'yo, yung lalaking may cashier account mo sa bank, is boy toy mo? Hindi ka magagalit? Na wala namang pruweba na pinakita? For example, ito Harry Roque ha, ito. For example, sasabihin ko ngayon na yan pala si Maharlika ay pokpok bago pumunta ng Amerika. What if sasabihin ko ngayon, yan si Maharlika ay pokpok bago pumunta ng Amerika at naging caregiver. Yung matandang lalaki na patient niya as a caregiver, iniyot niya. Kaya nakapangasawa siya doon. Grabe naman si iniyot. May ganun ba talaga? May ganun ba talaga mga ka-action? Well, itong sa kanya, ano lang naman, example. Kasi sinabi niya, for example. Lahat puro example. Sige, tuloy natin. Doon. Kaya American citizen siya. Yan yung way niya. Yan yung paraan niya para magiging American citizen. What if yan yung sasabihin namin at ipipedal namin every day? To Harry Roque, I respect you as a lawyer and as a supporter. Although I doubt you being if you are really a loyal Duterte supporter, because noon kalaban mo si Digong, tinawag mo mamamatay tao, pero sa panahon ni Digong naging spokes ka, naging tao ka niya. So baby, change of hearts, ganyan. So ibibigay namin yan sa'yo. Pero you don't have the monopoly of support para sabihan mo ang ibang tao or taasan mo siya ng boses. Again, if mabait si Alvin, kami hindi. And I'm not scared because in the first place, Yung Alvin na yan mga ka-action, yun yata yung may birthday celebrant na inaway o nakipagtalakan ito si Atty. Harry Roque dahil nga lang po sa humba. Dahil may naririnig tayo na may nagsasabi na dahil kinain daw ni Roque ang humba. Diba? Ito naman kasing humba, bakit napakasarap mo kasi, ayan tuloy pinag-aawayan ka. So wala naman akong ginawang masama kay Harry Roque. Pero ito na lang sa'yo, Harry Roque, okay? If you cannot even call out Maharlika while she peddles fake news, false narratives, and lies about us, then don't question other people who are only defending us. Say for example, Aldo defending Alvin. Wala kang karapatan. And you saying na you are young and Maharlika has done so many things for the country. What the F? Like what exactly? So dapat si Maharlika lang, siya lang dapat ang paniwalaan. And alam mo naman kung ano yung katotohanan at hindi katotohanan sa mga sinasabi niya. Bakit hindi mo siya ma-call out? And in the first place, sa birthday pa ni Alvin, kung kayo mismo, birthday mo, ikaw ang nagbigay ng food doon, nagpakain ka sa mga tao, pero ganun pa ang asal ng guest mo or yung pinakain mo, hindi ka ma-o-offend? Kitang-kita naman natin at naririnig po natin ang pag-asta ni Harry Roque sa isang birthday celebrant. Pinakain ka na nga ng birthday celebrant, inaway mo pa. Ikaw pa ang nataas ang boses para makipagtalakan sa birthday celebrant. Kasi kung hindi ako nagkakamali, birthday ng sinasabi nilang Alvin, yung nagkagulo sila dahil sa humba.
Di ba? Sipin mo yan, nakakahiya yan, Harry Roque, nako. Because you are yung putang ina mo. Again, Harry Roque, I understand. Napakalutong nun, Harry Roque. Agoy! Sabi pa sa Bisaya, agoy! Agoy! And I appreciate your contributions during Tatay Digong's time. Pero noon lang yun eh. Wala ka ng monopoly of support. Of course, you have to defend Duterte before because you are one of his spokespersons. Huwag naman ganyan. Huwag naman ganyan na puro na lang si Maharlika ang nakikitaan mo ng ng support. Ano yan? Si Maharlika lang ba? Bakit? Mananalo ba ang mga Duterte kung si Maharlika lang ang magvo-vote kung wala kaming ibang supporters? Okay. Ayun. Kumbaga, nakikita nitong tao na to, kay Harry Roque, kumbaga, si Maharlika lang ang nakikitaan daw ng support. Totoo naman, paano naman sila? 'Di ba? Paano naman sila na kung anong suporta na binibigay nila is ganun din ang support nila na binibigay. Pero para sa kanya, si Roque daw, lagi na lang si Maharlika ang nakikitaan ng support. Oo. Kaya, in my own opinion, ito, naglabas siya ng sama ng loob dito kay Roque. Again na, hindi ko inaaway si Harry Roque because gusto ko lang mang-away. Ang hindi ko maintindihan is yung fact na binabastos niya yung tao sa birthday niya mismo. Again, if Alvin is so patient, ako hindi. Look at me, I'm attitude. Attitude talaga ako. Si Maharlika, blackmail niya yung ibang tao na may Ray-Ban daw siya, may nakuha daw siya mga videos, ganyan-ganyan. Why are you not calling out Maharlika? Yung ginagawa niya, invasion of privacy yan. It's a privacy issue. Bakit hindi mo siya ma-call out? Because assassins are on the loose sa kanya? Bakit buhay pa nga siya? Sana nga, wala na eh. Bobo pala yung assassin, hindi na alam kung saan yung address ni Maharlika dyan sa US. Bobo pala yung assassin dahil hindi niya alam na pumupunta ng nagmi-meet ng mga OFW yan si Maharlika at nagpapa-entrance fee for book signing and meet and greet. Again ha, hindi ako galit kay Harry Roque sa pagiging Harry Roque niya. Galit ako because nga, na-over naman yung defense niya kay Maharlika to the point na binabastos niya si Alvin. Ano ba talaga ang kasalanan ni Alvin dyan sa The Hague? Kasi siya ang nagla-live, siya yung ang mga tao pumupunta sa account niya para makita kung ano yung update sa The Hague. Siya yung araw-araw nagpumupunta doon, nag-i-interview ng mga ng Duterte family, si VP, si Baste, si Pulong, si Kitty at iba pa. Yan lang yung problem eh. Bakit yung kinakalaban si Alvin? Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang pakay ninyo dalawa ni Maharlika. And I know exactly, Harry Roque, the reason why you cannot attack Maharlika. Remember? Nakaupo ako at that time. Ito na yung sinasabi natin na nagkanda buhol-buhol na itong kapwa DDS supporters. Nagkanda buhol-buhol na ho sila, mga ka-action, mga kakamping. Kasi nga siguro, yung Alvin na yan, mas malapit sa mga Duterte family, in my own opinion, based sa sinasabi nitong taong ito. Tapos, itong dalawa naman na si Roque at Maharlika, baka kasi no pansin na. Di ba? At time, remind lang kita, kasama mo, new ako sa table at that time. Again ha, huwag kayong mangbastos ng mga supporters. Bakit feeling nyo kayo lang ang supporters? Bakit feeling niyo kayo lang ang may karapatan mag-support sa mga Duterte? At bakit nyo kayo lang ang parang may karapatan magsalita kung ano yung katotohanan? Ano ba talaga ang katotohanan? Kung matapang ka, Harry Roque, umuwi ka ng Pilipinas. If you are... Tama! Kung matapang ka talaga daw, Harry Roque, umuwi ka ng Pilipinas. Dahil marami ka ditong haharapin. Oo. Marami kang haharapin na mga aligasyon. If you are brave enough and intelligent enough and smart enough and you have all the resources to face your enemies, then umuwi ka ng Pilipinas. At tupagin mo yung kaso mo. So sa mga nagko-comment dyan na huwag na kayo mag-away-away, mga putang ina ninyo. Naku po. Alam nga naman, we are only allowing them to attack Galit na talaga si Kuya. us and we don't want to retaliate. Ano yan?
okay lang na sila yung mga away, pero pag kami na yung mga away, bawal. Pag kami na yung rest back, bawal. Unfair. Mga putang ina nyo kasi, lahat na lang intriga. Tapos the moment na may intriga sa inyo, ang pinapa-comment nyo sa mga trolls inyo, huwag na kayo mag-away-away, dapat intindihin ng mga putang ina ninyong lahat. Naku. Oh, ayan na ha. Galing na mismo sa kanya. Ang pinapa-comment daw ng mga trolls, wag na kayo mag-away-away. Oh, ayan. Speaking of trolls. Oh, sa kanya yan ang galing ha, hindi sa akin. Oh, ayon sa kanya, ang pinapa-comment daw ng sa trolls is wag na kayong mag-away-away. Trolls lang pala yun. Hindi ko din alam ha, hindi ko din talaga alam kung ano ang reason bakit galit na galit yan si Maharlika kay Alvin. Pati si Harry Roque. Bakit? Dahil ini-interview ni Alvin si Kaufman? Sino ba dapat ang mag-i-interview? Ikaw, Harry Roque? Na-o-offend ako dahil tinotolerate ni Harry Roque ang pambababoy ni Maharlika sa amin. Bakit hindi pangalanan ni Maharlika kung sinong tao yung in-extort ko ng 5,000 for flight ticket? Ikaw, Harry Roque, hindi mo siya kinall out. May evidence ka ba dyan, Maharlika? Kasi lawyer ako hinahanap ko ang evidence. Wala kang ginawa. You let Maharlika do all the demolition job against us. Ayun, that we are retaliating na kinakalaban namin si Maharlika. Wag, because we are young and Maharlika has done so many things and assassins are on the loose. Buhay niya ang nakataya. Putang ina ka. Bakit buhay pa nga siya? Kung may naka-assign niya na assassin sa kanya, bakit buhay pa siya? Dapat sana patay na siya eh. Real talk lang tayo. Ano yun? Bobong assassin yan? O ano yan? Kung... Para sa akin yung sinasabi ni Maharlika na assassin, mga buladas niya lang yan para panuorin ho siya. Oh, noon pa yan sinasabi, sus Diyos ko, yan yung bukang bibig. Last year pa yan, bukang bibig ni Maharlika, assassin. Anyway, wala akong kinakampihan dito. Gusto ko lang sinishare ho sa inyo itong paglabas ng sama ng loob nitong isang kilala na ito. Hindi ko alam kung sino po ito. Oo, sasama niya ng loob kay Harry Roque at Maharlika. Kung totoo talaga na may assassin naka-ano sa kanya, naka-assign, so sayang yung bayad dahil until now, free pa siya pumupunta ng Australia, pumupunta ng ibang lugar, nagpapa-book sign at nagpapa-entrance fee. Yan yung taong sinusuportahan mo, Harry Roque. Just because you are a lawyer doesn't mean you have the monopoly of support. Huwag mo akong baklain dahil bakla din ako, ha? Huwag mo akong baklain. Huwag nyo kaming baklain. Huwag nyo kaming ibardagol kasi best in bardagolan din kami. I hope makakarating ito kay Harry Roque. For example, pag sasabihin namin ngayon ha, example lang ito. Again, example. Don't quote me on this. Example lang again ha. For example, pag sasabihin namin yung assistant mo, Harry Roque, ay kabit mo yan, lalaki din. What if? Di ka magagalit? Because we accuse you of something that you are not? You are not? What if sasabihin namin sa'yo na yung nag-i-inject sa'yo, yung lalaking may ka-shared account mo sa bank, is boy toy mo? Hindi ka magagalit na wala namang pruweba na pinakita? Tapos ngayon, you are allowing Maharlika na linilabel sila Aldo, sila Alvin na mga NPA, na mga ganito, mga compromised na, napasukan na ng NPA. Sino ba kayo? For example, ito Harry Roque ha, ito. For example, sasabihin ko ngayon na yan pala si Maharlika ay pokpok bago pumunta ng Amerika. Example lang yan. Ano lang to? Situational. What if sasabihin ko ngayon, yan si Maharlika ay pokpok bago pumunta ng Amerika at naging caregiver. Yung matandang lalaki na patient niya as a caregiver, iniyot niya. Kaya nakapangasawa siya doon. Kaya Okay. Hanggang dyan tayo kasi na yan. Yan yung mga sinasabi niya kay Roque, yung mga for example niya lang yan. Example lang ba? Example. Di ba? Hindi natin alam bakit ganito na itong mga DDS ngayon, no? Parang hindi na sila solid. Kasi parang ito sa tingin ko lang ha, parang nagkakaroon kasi ng silusan.
Oo, parang silusan ang namamagitan dito mga ka-action, mga kakamping. Kayo, anong masasabi nyo dito sa issue na ito na paglabas ng sama ng loob nitong isang DDS dito kay Harry Roque? So, huwag niyong kalimutan, paki-comment sa base sa napapanood nyo at naririnig nyo. Maraming salamat po, okay? So, maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.